Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Sabi lang niya, ha 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 ha, libreng sakay ni BBM. Ito, caption. Libreng sakay sa Quezon City. Viral dahil mukhang diretso preso. Ito, sakyanan ng pulis. Para nung tawag sa sakyanan nito, yung naka-open ang mga side. Yan o. Kaya lang, parang ang sakyanan ng preso. Kakaunti ang sumakay, ilan lang sumakay? 1, balagay ko, sobra 20 ang ma-accommodate sa sakyanan nito. Wala pang kalate, wala pang 10 ang sumakay. Natatakot sumakay ang mga tao parang. Ay nako, reaksyon ng taong bayan. 6,200 ang nag-react. 6,000 ang tumatawa, 199 lang ang nag-like. O at least, libreng sakay. Nakatulong ng konti, di ba? Helen Martinez, ay ayoko dyan, baka maidlip ka ay nasa ICC ka na pala. In fairness, ano? Ganyan din kami noon sa Army, nung nasa infantry battalion pa ako. Meron kaming sakyanan, yung 6x6 truck or M35. May nakalaan na pang libreng sakay. Kasi nasa liblib kami nga lugar, ano? Nasa kami. Ang mga estudyante kawawa, ang layo ng lalakari. Ang mga estudyante, naghintay na ngayon yan. Hintay na, pagparada ng M35, may mataas man yung 6x6, mayroong hagdanan. May hagdanan yung ano, aakyat sila sa mataas, sakay. Happy ang mga bata. Dahil army truck ang sinakyan nila. Kahit mga civilians, halo-halo na, mga anak ng sundalo, dependent, civilian, halo-halo na. Hatid sila sa paaralan. Tuwan-tuwa ang mga bata pagbaba sa 6x6 truck. Nakakatuwa yung mga ganyang libreng sakay. In fairness, sa PNP, salamat kaya lang. Kakaunting sumakay dahil nga mukhang prisuan. Sa Davao naman, mga air-conditioned buses, yung ano nila, libreng sakay. Libreng sakay for commuters sa Davao City. Aircon, mga first class, mga bagong dating. Yan ang kaibahan. Anong sabi dito? The most laughable person in the whole universe. Pasensya na kayo, maingay sa... Ito ko man. Sabi dito, the most laughable person in the whole universe. Ngagba. Henry Malinaw, parang mga guro lang. Yan, nagluluto ng tuni-tuniladang pansit. Kwento Ninday, buong Pilipinas daw sa amin. Wala pa ko nakita. Yes, na ano ko yan. Sabi ng Pangulo, i-avail nyo na ito, libreng sakay sa buong bansa. Lumalabas, parang Metro Manila lang. Sa mga probinsya, sa Mindanao, wala rin ako, except sa Davao, mayroon. John Layman, maganda makita sumakay yung mga congressman. Sakto sila dito. Dami ko tawa. Mayo na lang, taga Davao ako. Bakit sa Davao? Aircon. Ponche Buenavista. Di sa bus station kundi sa police station. Wala ang destinasyon. Wala bang bus na aircon? Wala. Mga government vehicles nga ipinagamit. Ang aircon sa government vehicles, yung sakyanan ng mga direktor, mga pick-up, mga van. Yung pang-utility nila, walang aircon. Ganyan ang treatment ng gobyerno sa ordinary. Ang OVP, in fairness, yan. Nag-provide libreng sakay. Magaganda yung bus ng OVP. Nakakita ko ng mga post kanina. I don't know ilang yung buses. Actually, ang OVP matagal na kahit wala pang problema sa langis. Nagpro-provide sila ng bus talaga everyday, libreng sakay. Yan ang tunay na serbisyo. Kahit walang krisis, nag-o-offer ng libreng sakay. Ang Administrasyong Marcos, kung hindi pa ng mahal ng gasolina, hindi mag-offer ng libreng sakay. Kaya makita nyo, alayo ng difference eh. Towing Lynch, mahilig si BBM yung pang good vibes lang. He doesn't take it seriously. Kumbaga, take life as a joke. If that is the way it is, maglakad na lang ako. Ayokong sumakay. Nakakatakot yung mas mabuti pa yung aming
M35. Kasi astig yung, nakita ba kayo ng 6x6 truck ng military? Malaki, mataas, astig talaga. Talagang gugustuhin mong sumakay. Kaya tuwan-tuwa, nag-uunahan ang mga bata. Nung tenyente kapitan pa ko, meron kaming programang ganyan, libreng sakay ng mga estudyante. Pagdating sa hapon, na naman, 2 o 3 6x6. Ng mga bata, sakay na naman, tuwan-tuwa sila. Kaya ang aking anak, yung bunso, isang memorable, niya sa school, yung pagsakay nila ng libreng sakay M35. Kinukwento niya sa akin, naaalala niya pagsakay. Ito, parang sakyan na ng preso. Di, huwag na lang. Kayo na lang sumakay. Kulong, Minaw. Punta na lang kayo sa Davao. Maganda pa ang bus doon. Ang sarap maging taga Davao, ano? Ako, nandito sa Mindanao, malapit kami sa Davao. Di, pasyal na lang kami doon. Kayong mga malalayo, sorry na lang. Hindi nyo maranasan ang dekalidad na serbisyo ng Davao City. Gawin nating presidente si VP Sara sa 2028 yan. Mararamdaman natin ang Duterte brand of governance katulad noon ni Tatay Digong.